minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy kako, magaling talaga. Kaya talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5 di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Na inyo pong napapanood sa 8Rai TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po naman ng alas 9, sapagkat ang ating palatuntunan po ay 2 oras, alas 8 po tayo hanggang alas 10 ng umaga. Kaya pagsapit po ng alas 9, tayo po'y sabayan namang napapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. At siyempre po marami tayong pag-uusapan. Good luck na lang po sa mga ika nga inabot sa lansangan ng matinding ulan at mga pagbaha. At ayon po sa pag-asa ng mga tamad, ay wala pong pasok. Maraming walang pasok ngayon. Tsaka kung ako po, common sense ang gagamitin ko, katulad ng ginagawa ko lagi, mga kaibigan. Kanina nagising yung anak ko, nakabihis na sabi ko, gana pumasok. Tama-tama, habang ako po'y paalis ng bahay, napakinggan ko sa radyo naman na kinakansela na isa-isa ang mga pasok sa mga eskwela sa iba't ibang lugar po sa Metro Manila. Yun po yung tinatawag na sentido común at disposisyon na lang nating mga magulang yun. Ito po si Percy Lapid. Ulit. Sino yun? Si Rose Novenario po. Good morning. Kala ko iba Wala si Ka Peter.
Alam mo naman si Peter ihian mo lang yun, lunod na yun Natawa si ko yan po ang dami natin pag-uusapan ngayong umaga, dami nangyari kahapon Ayo. sa Malacanang at kung ano-ano pa. Ang gaganda ho ng balita natin ngayon at pag-uusapan natin. Kaya po, huwag kayong alis, mga kaibigan. Samahan po ninyo kami ni Rose hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Doon po sa mga naghihintay tayo kung may basihan po yung ginawang pagbubulgar ni President Duterte sa mga opisyal ng PNP. 3 po yun at yung 2 po doon retired na, mga kaibigan. Ito na, nagbigay na ng Patikim. patikim si President Duterte para patunayan na yung kanyang sinabi po ay meron siyang pinanghahawakan. Ayon po kay President Duterte, mga kaibigan, kahapon, di ba, nandun ka ba, Ros? Hindi, ano yun recorded yun Recorded pala yun. Channel 4 lang ang ano niya. Ang nandun. Oo. So, ang ano pala, pinakikinggan ni President Duterte sa appointment si Rocky Ignacio? Hindi, kasi ang sabi Hindi, niya... biro lang yun. Kasi Mamaya na natin pag-usapan nagalit siya yun. nun sa media. Kaya ang gusto niya, Channel 4 lang talaga. Ito naman yung 3 triad, drug lords. At idiniin na po ni President Duterte si General Garbo. Mabuti na lang, ito si General Garbo, montik na maging PNP chief ito. Oo, imbis na kayo si Marquez, dapat siya, no? Oo, pero matagal din siya dyan. Meaning to say, mga kaibigan, one way or the other, yung mga naging happy niya, nagkaroon yan. Oo. Ang sabi nga po, walang humahawak sa palayok na hindi nauulingan, mga kaibigan. Lahat po sila nandiyan sa PNP, imposible namang si President Duterte, alam yan, sila hindi. Kasi pag sinabi mong hindi, wala kang karapatang maging pulis. Paano ka naging general? At paano kang naging Director General ng Philippine National Police kung hindi mo alam yung sinabi ni Duterte? Hindi ba? Si Duterte ba, intelligence ba yan? Police ba yan? Hindi naman police yan ba't alam niya? Saan ang galing ang impormasyon niya? Dito din sa mga sa mga kasamahan nyo rin. Ibig mo sabihin, kayo walang intelligence. Bobo kayo, mga kaibigan, di ba? Sayang sayang ang ipinasweldo sa inyo ng taong bayan. Sayang yung pinag-aralan niyo sa academy. Hindi, ginastusan ng taong bayan yun. Yun nga yung sinasabi ni President Duterte na ang sakit, di ba? Pinag-aral kita. Paano mo tatanggapin yun? Pinag-aral kita dahil ang PMA ginagastusan ng pamahalaan. Habang nag-aaral At yung sila, ginagastos ng pamahalaan, galing sa taong bayan yun. At habang sila'y nag-aaral, bukod sa kanilang pag-aaral, lahat ng kailangan nila, uniforme nila, ultimong medyas, mga kaibigan, sino nagbabayad nun? Gobyerno. Sa madaling sabi, ang nagbabayad taong bayan. Pagkatapos, sumusweldo ka pa hanggang sa makagraduate ka. Pag nakagraduate ka ng Philippine Military Academy, saan ang bagsak mo? Sa weteng. Sa kandungan din ng weteng. Sa drugs. Paano yun, mga kaibigan? Sa droga. Ngayon, pati droga. Diyan pala ang punta nila pagkatapos kang pag-aralin. Masakit nga yun. Hindi ba? Pag trader talaga yun. Pagpasok mo pa sa major service, official ka pa agad. Sir ka pa. Daig mo pa yung nagsimula sa patrolman, SPO1 o PO1. Private. Dinaig mo yun na Private first naging class. sarhento, mga kaibigan, dahil nagsimula sa
pagiging foot patrol, lahat ng trabaho ng pulis dinaanan niya, naging investigador siya. Parang si Mayor Lim, ano? Oo, ganun, di ba? Nagmula sa patrol. Para saan yun? Di ba? Kayo, nag-training lang. Nagpalaki lang kayo ng katawan dun sa PMA, sa academy. Yung pala, gagamitin nyo lang yan sa wetting, tsaka sa, sa droga, sa mga illegal activities. Yun ba tinuturo sa PMA? Nakakaiyak, di ba? Yun ba tinuturo sa PMA? Nakakaiyak yan, General Tino. Di ba talagang kami maiiyak sa... Uy, naging nakita mo ba viral sa Facebook ngayon, yung relo ni Tino? Pero alam mo, si Pia Morato, Mm-mm. ano yan collector ng mga relos. Oo. Sabi niya, hindi naman Daytona yun. Hindi. Oo. Mukha lang Rolex, pero hindi Kaya nga, ang tanong ko magkano ba yan, sir? Mm-mm. Nag-post din ako nun Mm-mm. Ha? Ang tanong ko magkano ba yung yoyo natin, sir? Di ba? Magdadrama ka rin lang, di sana nilubos-lubos mo na, no? Nakalimutan niyang hubarin. Pero ganun pa man, sabihin mo mang hindi Daytona yun. Mamahalin Mahal pa rin yun. Oo. Ilang kilong shabu pa rin yun. Di ba? Yung Daytona, magkano? 1.5. 1.5. Depende naman yan sa mga klase-klase. Mababang klase pa nga yung gano'n kung 1.5. Oo. Meron yan yung mga, alam mo naman si Jerry Yap, isa pa yan. Collector din yan. Di ba? Mga kaibig, ito relos ko, nakikita ninyo. O ito. Bakit? Ano tingin nyo rito? Ha? Ito'y Armani. Hindi po ito Rolex. Mumurahin to. Mga kaibig, baka kala ninyo ayan Dati Swatch nga relos ko bago na ito pumalit Ito ngayon, sabi po ni President Duterte, mga kaibigan, ito daw si Garbo, number siya? Ito, lumabas na. Oo, yung kategorya, no? Yung sinasabi nating i-categorize ninyo para malaman ng publiko kung gaano kasidhi ang kasalanan niya sa taong Gaano kataas bayan. yung level niya sa drug syndicate? Gaano kalaki ang papel na ginampanan niya para walang hiyain ng taong bayan. At sirain ang buhay ng maraming Pilipino, guluhin niya ang buong pamilya ng mga nabiktima ng droga, hindi ba? Gaano kalaki gaano kalawak yung participation nasang niya? estado siya ng katarantaduhang yan. Ano rango niya? Oo, Drug mga syndicate. kaibigan. Oo. Pang ano pala siya Nasa level 4 4 ba? Four ba, ano? Parang 3. 3. Ano ba yun? From level 1 to 3, pataas ba yun o pabaliktad? Hindi, pataas yun. Pataas. Parang SPO1 din, ganun din. Pag SPO3, mataas. Pero di ba yung yung mga binulgar ni Presidente Duterte, yung mga drug lords na yan, maliban doon sa Peter Lim convicted nasa Bilibid. Sila yung mga natuklasang drug lord sa Bilibid di ba? Nung panahon ni Dilima. Naiisip ko lang kung gaano na impluwensyahan ni Garbo yung NBP, yung New Bilibid Prisons o Bucor para bigyan ng proteksyon itong dalawang convicted drug lords na nakakulong sa Muntinlupa. Hindi, Sino yung ang may kasabwat connection niya? naman doon, ito sila Dilima yan. Kaya nga, Department ibig of sabihin, Justice yan. Di ba? protektado niya yung sa labas na operasyon, yung sa loob na operasyon ng Oo. Bucor, may iba pa rin siya Siyempre. kasabwat doon, di ba? Ito nga tatanong ko nga sana to, nakakalimutan natin lagi Dito na lang, wag na tayo pumunta sa Muntinlupa. Yung mga city jail, yung regular jail, katulad sa lungsod, provincial jail, municipal jail, di ba meron dyan mga BJMP? Yan, sangkot din yan Oo. Sa mga city jail nga, sa Maynila, ilang beses nang natutuklasan yan na nagpapasok din ng droga dyan, yung ding mga jail guards. Ngayon, ang masama pa, marami silang masyadong naiimbentong kalokohan, katulad halimbawa nung nagandahan sa asawa ng preso. Ito, pinakamasamang nangyayari mga kaibigan. Dito, galit na galit si Mayor Lim pagka ganito. Nagandahan sa asawa ng preso, paplantingan ng droga. Di siyempre,
matatakot yung ano. Matataranta yung babae. Oh, di lahat ngayon ang sabihin mo, ipagawa mo, gagawin ng babae. At tingnan ninyong kahayupan yan. Kaya, lalabas din ang totoo dyan, lalabas din ang pagkakasangkot ng mga BJMP, O, di ba? ibubulgar daw niya, di ba, sa susunod na mga araw. Oh, binanggit na rin, ano? BJMP. Oh, yan, mga kaibigan. Kasi po, masyadong marami ng kalokohan, ano? Mabuti na lang, eto ho, iniisip natin, yung iba nga na nag-iisip si Dilima, nangunguna pa dyan Kesyo magpapaimbestiga raw siya, at kesyo hindi raw tama na ibinulgar ang pangalang o walang ebidensya. Tarantado ka pala presidente yan Ikaw lang ba abogado? Sabi nga ni Duterte nung araw, di ba? Tumigil ka nga, election lawyer ka lang Hindi lang. Tapos nung nasa DOJ siya, hindi pala siya election lawyer. Si Dilima. Ano pala siya? Erection lawyer. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo. Ito ang pangalan ng drug lord. Alam na natin, marami na nakakaalam nito, di ba? Si Peter Ko. Ito yung nakakulong. Sa Muntinlupa, ilang beses na na-feature ito sa mga television, di ba? Pinakikita nga doon yung mga lumalapit sa kanya, binibigyan pa ng pera ang laki magbigay nito Dapat nakakulong tong mga hinduropot na nasa media para malaki kita nila Andun yung malakas magbigay Di ba? Mga mangingikil na. Pakulong na lang kayo doon sa Muntinlupa. Para hindi ka pa mamumroblema ng ika nga, susulatin mo. Di ba? Doon May libre siya buka pa, kung adi ka. Ayan, di padala natin doon si Percy Villa. Total, adik ito. Mga kaibigan, at saka si Ricky Sunga. Bastante kayo doon sa Shabu. Ngayon, ito si Peter Ko, bata ni Dilima to Doon natin nakita, mga kaibigan, ang mga parang daig pa nito yung hindi nakakulong. Kasi yung hindi nakakulong, wala nung luxury Na tinatamasa niya. na kanilang tinatamasa. Daig nila yung nasa laya. Lahat po ng nando. Ito ngang isa, yung isa naman si Kulangko ba? Yun yung singer-singera. Herbert Kulangko, ito yung nag-recording pang walang hiya, di ba? Oo. Merong Music studio, no? High-end Oo. ang mga kasangkapan doon. Wala si Arthur manuntag ng ganun na instrumento, mga kaibigan. Ito meron Di ba nakapag-concert pa daw yan? Doon, concert nila. Oo. Di ba? Saka nung nabuko lahat yan na may drug laboratory, na may ganyan luxury, ano ba nangyari dun sa investigasyon ni Dilima? Di ba? Parade-raid pa siya. Wala. Kunyari, nagpagawa ng selda, di ba? Bagong building para ibukod sila. Mas masama nga pa nga yun dahil talagang sinadyang ipagpatayo yun, wala naman nakakaalam. Ano ba itsura nung na yun? Ipakita nyo sa publiko, hindi naman pinakita. Saka usually, di ba, yung mga lumalabag ba kahit nasa loob na, tinatapon yan sa mga penal colony, di ba? Eto, VIP pa no? Pinagpatayo pa ng building, Tsaka nung iimbestigahan itong mga to, biglang nawala sa Sa Bilibid. Sa Bilibid, Sinundo. Pinadala sa NBI. Sinundo. Ito, lantaran, yung violation yun. Kaya kung magsasalita si Dilima, magsalaming ka muna, punyeta. Dinala mo sa NBI yung mga bilanggo. Alam mo naman ang batas. Kinakailangan ng isang bilanggo, bago mo madala sa ibang lugar yan, kinakailangan may court order. Ultimo nga yung mga binibistahan May court order yun Hindi ba?
Galing sa korte yung kaya yun nakakasipot sa korte, dinadala ng mga BJMP. Dahil po yun, utos ng korte yun. Ganon din sa mga bilanggo na ililipat mo sila, nanggagaling ang order niyan. Di ba sila Bong Revilla nga? Di ba? Humihingi ng court order na mapalipat sila o ano, di ba? Yung ibang bilanggo, dun sa yun si Gigi. O, di ba? Saan ang galing? Court order. Hindi ka pwedeng basta ililipat. O, ba't niya pinaglilipat yan doon? Yun lang talagang pwede siyang panagutin doon hanggang ngayon Di ba? Pwede kang managot doon Bakit mo nilipat yan? Pinalipat mo. Baka naman nasa level 2 siya. Yan po mga kaibigan, ha? Level 2. At saka kahina-hinala itong si Dilima nung pag-upo pa lang Nag-order na siya, nagpalabas na siya kagad ng direktiba, ng circular, sa lahat ng piskal na inaatasan ang mga piskal na dalhin sa kanya lahat subject ng isang tinatawag na automatic review. Yung mga kaso ng drugs. Ayan po, ha? Kaya ito, yung isa naman, ito si Kulangko, kaya iisipin ninyo, yung nakakulong sa Muntinlupa, bakit mas maganda ang buhay nila kaysa sa mga nasa laya? Isipin mo yan. Yung mga singer, walang concert Walang CD. Ang daming singer na magagaling. Ang daming performer na magagaling. Bakit siya may CD? Nakakulong siya. Bakit siya may concert? Nakakulong siya. Baliktad na Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya alam nyo, yung sinasabing katarantaduhan ng Human Rights Commission, pag ikaw, convicted ka, nakakulong ka, yung rights mo, Wala na. wala kang equal rights. Equal human rights, wala ka niyan. Ngayon, kung bibigyan ka ng bonus mo na lang yun. Ng pribileyo na, ibang pribileyo na hindi pangkaraniwan sa isang nakakulong, abay, bonus mo na yun. Hindi ba? Pero human rights, walang human rights yan na katulad ng isang taong wala namang kasalanan. At walang ginagawang pagsalansang sa batas, di ba? Mga kaibigan, ito po, yung isa naman, ang banta po ni Presidente Duterte, wag na wag kasi nasa abroad pala. Palabas-masok daw sa Pilipinas. Peter din Lim naman ang apelyido. Yun naman palang Hinduropot na yun, yan yung mga protektado ni Garbo. Sabi ko nga, kahapon nga, di ba pinag-uusapan din natin yan. Ano sabi natin kahapon? Kasi ang depensa nitong si Mayor, Loot. si Loot na dating general, ang sabi niya, naku, hindi naman niya ako na-assign sa kuwan sa mga posisyon na pwede akong makakuha. Makasangkot sa ganyan. Puro administrative ang mga posisyon ko. Nasa kuwan yun nga ang yun nga ang delikado dahil di halata na ikaw ang connect. Di ba? Mas delikado kung ang protector yung kilala lahat ng publiko. High profile ang pwesto, ika nga, di ba? Kaya tinatago talaga yan, di ba? Parang di halata. Nasa linya po natin ang Pag-asa, mga kaibigan, si Ginoong Buddy Javier, para alamin po natin ang mga update tungkol po naman dito sa kasalukuyang lagay ng ating panahon. Magandang umaga po, Mr. Javier. Mr. Javier? Magandang umaga po. Magandang umaga naman po at narito naman po ang update po sa bagyong si Butchoy. Butchoy pa rin ho ba ito? Si Butchoy pa rin ito, Mr. Javier, ano? Yes po. Actually, naglandfall na po siya kanina dito sa southeastern Taiwan. Kanina alas 5 po. So, bagamat ito ay nakapag-landfall na at malayo po sa ating kalupaan, nagdudulot po ito ng mga pagulan. Dahil po
pinapaigting niya po yung habagat na siyang nagpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon at sa Kabisayan. Actually, kanina alas 6 ng umaga, meron po tayong rainfall warnings dito po sa Metro Manila saka Pampanga. Ito po yellow. Dito naman sa Batangas at saka Cavite, orange naman po. At dito po sa Zambales at saka Bataan, red po. Ano po katumbas nung yellow, orange, red na babalaho? Pagka sinabi mong yellow, asahan po ng 7.5 to 15 mm per hour po na mga pagulan. Akala ko kasi pag yellow, Liberal Party. Apo? Kala ko pag yellow, Liberal Party. Hindi, biro lang ho. Pagka orange naman po, more than 15 to 30 mm with per hour po. Yun. Samantala yung red po, more than 30 mm per hour. Alin ho doon ang delikado sa baha? Ang pinakamataas po yung red po. Red, oh. Red. Po. Oho. So, dito sa Zambales at saka Bataan, nakakaranas po sila ng red warning signal. So, maulan po talaga dyan at posibleng magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Matindi talaga yung pula kasi Duterte yun eh. Di ba ho, no? Hanggang kailan po tayo makakaranas ng ganitong klase ng panahon, Mr. Javier? Hanggang weekend po. Ba, matagal, ano? So, asahan po natin sa bukas, most likely ganito pa rin, kaso mag-i-improve naman po. Dahil Okay. papalayo po itong bagyo at inasahan natin, mamayang hapon, makakalabas na po yung bagyong si Butchoy sa Philippine Area of Responsibility. Oh, pero may kasunod na ho ba yan? Wala pa. So far, wala naman po. Wala naman yung posibilidad na yan eh, magbalik. Sa nakikita natin, wala naman po. Pero may ganun ho ba na nandun na eh, sa ibang bansa? Meron po, meron. Meron, meron, may ano? ganon. Meron po, meron. Tapos May chance na nahihigop po. pa minsan ng Meron parating. pa yung yung na hindi ko na kasi matandaan, meron yung isang bagyo na bumalik, 3 beses pa naglandfall. Ano yun, minakalimutan. Mr. Javier, may gusto ba kayong idagdag na panawagan sa ating mga kung ano? Dapat ho ba itong sitwasyon natin ngayon, wala nang pasok hanggang anong level po? So far may karamihan sa mga eskwelahan dito po sa Metro Manila, yung prep at saka grade school, wala po silang pasok. Oho. High school. At yung iba naman, wala din pasok sa opisina. Oh, buti pa kayo eh, nagbibigay ng ganyan, yung DepEd hindi eh. Hindi, nakukuha din namin yung impormasyon Oho. sa mga kasi minsan na-upload sa sa internet po. Tama naman yun eh. Bakit? Di ba ho? At payo din natin sa ating mga kababayan kasi meron po tayong gale warning at kumbaga mapanganib po ang pumalaot dito po sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon, southern and western seaboards ng southern Luzon. Dahil po dyan, kasi makakaranas po ng maalon hanggang sa napakalong karagatan mula 3.4 to 5.0 meters po ang taas ng alon. Ayun po. Maraming salamat po, Mr. Buddy Javier. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo lahat. Yun po si Mr. Buddy Javier ng Pag-asa. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po kami, mga kaibigan, at ano ito? Si Lenny Robredo, ako medyo parang napaiyak ako nung yung sa tagpo na Tinawagan siya. tatawagan kung paano nagsimula yung tinawagan si Lenny Robredo kahapon ni Presidente Duterte. Kasi nung napanood ko yung update na yun, nang nagbibigay ng pahayag nila yung Solicitor General ba yun? Yung bagong Calida, Solicitor, oo. si Calida. Jose Calida. Dating DOJ, di ba? Oo, Yusek ng DOJ. Pagkatapos si Vitaliano Aguirre.
O yun yung in-announce nga ni Aguirre na yung pangyayari. Pero wala naman tayo napanood na gano'n, di ba? Napanood natin yun, o napakinggan ko yung kanina na lang eh. Yung eksaktong naganap kung paano nai-appoint si Leni Robredo sa HADSI. HADSI ba yun? Oo, Hadsi. Ngayon, mga kaibigan, nagtanong si Rocky Ignacio, yung reporter ng PTV4, kaibigan ni, ni Duterte yun, di ba? Nung tinanong kung may bibigay na pwesto, sinagot siya ni Duterte na, ikaw ba may, dyan? Nakakausap mo ba si Leni Robredo? Ewan ko kung ano sinagot ni Ignacio. Ni Rocky, oo. Pagkatapos sabi, mayroon ka bang ron? Communication? Tawagan mo ngayon. Wala raw yata siya number. Pinatawagan ngayon. Kay Oo. At narinig ko nung hindi natin naririnig yung nasa kabila si Leni Robredo. Ang naririnig natin na salita si Duterte habang kinakausap si Leni Robredo. Alam niyo, napakababa ng loob ni Duterte. Ni Duterte, ang tawag niya kay Leni Robredo, totoo pala yun. Ma'am. Magalang siya sa iba. O kahit na sabihin mo, malupit talaga sa kriminal. Ngayon, parang ako, hindi, wag mo nang humihingi kasi ng apology si Leni Robredo nung sabihin ni Duterte na alam mo, na ako dito sa sa kakatanong Laging tinatanong, siguro, doon sa kabilang linya, nag-a-apologize, pasensya na kayo. Sabi hindi, okay ka ba na Tatanggapin mo ba? Ay, tanggapin mo ba na maging housing? Sa housing ka? Doon medyo na-touch ako nasira na ngayon, wala na ngayon yung mga umiintriga, di ba? Yung mga intriga. Ano naman ang mapapalanan nyo ron? Ano ibig nyo sabihin? Sa loob ng 6 na taon, pag-aawayin nyo si Duterte, tsaka si Na wala naman dapat pag-awayan. si Leni Robredo. Yun ang masama. Wala naman kayong pag-aaway. Basag yung trip ng iba, kahapon. Oo. Ang matutuwa lang dyan, yung natalo. Di ba? Yung naiinggit. Hindi maka-move on. Sigurado, si Marroas naiinggit yan. Tapos yung mga nagko-complain. Ba't daw nanalo si Leni Robredo? Di ba? Mag-complain kayo. I-substantiate nyo yung nyo. Yung complaint. Yung reklamo ninyo para ika nga po ma-exercise ninyo yung inyong right. Pagkatapos, antayin natin ang resulta. Parang ganito lang yan. Nag-akusa si Duterte. Tapos ngayon, naglalabas na siya ng basihan. Kasi hinahamon katulad nung sinabi natin, tayo na naman ang naringgan nyo. May narinig ba kayo sa iba nun? Wala Di ba sinabi natin, i-categorize nyo. Ano ba ibig sabihin ng protector? Ano sinabi ngayon? Yung category niya, cuddler. Protector din yun. Kasi magkakapatid yun Pwede ka bang mag-cuddler nang wala kang pinoproteksyonan? Saka malupit dyan, convicted pa yung mo, no? Oo. Yung pinibigyan mo ng proteksyon, convicted na ng batas, nakakagawa pa ng krimen dahil sa proteksyong binibigay mo. Tsaka gaano katagal Diba? na nilang ginagawa yan? Oo. Gaano karaming buhay na ang sinira nila? Wala tayong naririnig na pagkondina kay Dilima do sa perwisyong dinudulot ng drugs. At saka hindi ba kayo nagtataka? Dito yata para si Garbo pa lang din nagsasalita, no? Oo. Ha? Kasi raw Ano? anong tawag dito? Hindi siya saklaw na ng PNP. Kaya hindi Kasi siya, bakit yung isang Si damuho, Si si Loot. Loot na nagkukunyari pa? Ito uulitin ko sa inyo, di ba? Ito ako lang din nakapunan nito richest pala yan si Loot Sa paliwanag niya na narinig ko Ang claim niya kasi, bago siya nag-asawa, mayaman na yung asawa niya, may mga negosyo. Ngayon, ito daw sinasabing 100 million na Plus na sa salin niya. salin niya na Asset. nakalagay, asset niya. Yan daw, yung asawa niya nga raw, mayaman na nung mag-asawa sila. Kaya nakalagay lahat doon, yung magkasama sa pangalan nila, kung ano yung
idineklara niya yung dinandeklarado ng asawa niya. Di ba? Lolokohin mo kami. Pagpalagay na nating mayaman ang asawa mo, aling property doon ang kanya nung siya hindi mo pa asawa? Pwede mo lang ilagay doon sa salin mo yung property isasama mo asawa mo sa conjugal property. Yung panahon kayo, mag-asawa na kayo nung na-acquire nyo yung property. Oo, pwede matanggap yung property na kayo mag-asawa na napasa inyong mga ari-arian na mag-asawa na kayo. Sabi mo, prior doon sa kwan Nung dalaga pa kamo, yung misis niya. Oo, mayaman na. Hindi pa kayo mag-asawa. Bakit mo sinasama yung property na hindi pa kayo mag-asawa? May batas tungkol sa conjugal ownership, di ba? Dito na naman lang ninyo maririnig yan. Tsaka yung pala, no, yung big time drug lord dun sa Visayas, dun sa lugar nila. Kasi meron niyang sabungan yang si Loot. Yon. Siya pala nagsusupply doon ng mga panabong na manok, sa kanya kumukuha. Hindi, bakit? Biruin, drug Pulis lord ka. yun. Oo. Pulis ka. Pagkatapos sa negosyo mo, sabungan. Hinduropot ka. Kahit ba sabihin mo legal yan, sino nagpaligal niyan? Di kayo rin. Kasi mayor ka ron Sino magbibigay ng permit niyan para makapag-operate yan? Di kayo. Pagkatapos yan ang line of business na alam mo. Sugal. Sasabihin mo, hindi ka sangkot sa droga. Anak ng naglolokohan tayo. Baka front mo lang yan sa bungan. Ngayon ako naniniwala, totoo sinasabi ni Duterte. Dito pa lang, sablay na At saka ito nagba-viral ngayon sa social media, especially sa Facebook, ang ilang mga video ng kaganapan na ngayon lang ninyo mapapanood kasi natatakot yung mga tao mag-upload nung una. Ngayon sabit na siya. May mga naglalakas na ng loob. Yan pala, walang yan pamilya pala yan. Yung Loot? Oo. Doon sa lugar nila. Sa Bantayan ba yun? Daang Bantayan, Cebu. Oo. Mga kaibigan na ipinipicture ngayon sa Facebook, ina-upload, kung gaano kawalang niya yung mga kamag-anak niyan. Kaabusado. Ultimong barangay chairman pala doon, nangaharas nila. May pinakasuhan daw yan na barangay chairman. After several years, na absuelto. Napatunayang hindi totoong akusasyon laban sa kanya. Di siyempre meron na siyang order na bumalik sa kanyang barangay. Akalain mo, pinadlock ng pamilya niya yung pamilya ni Loot, yung mga kamag-anak niya na naghahari-harian doon sa lugar nila, yung opisina para hindi makapasok. At nandun sila, nakabarikada sila. Puro kamag-anak niya. Medyo tagilid ka, Loot. Wala kang paliwanag na ika nga para makumbinsi mo ang publiko sa mga sandaling ito na ika nga nagmalabi si Presidente Duterte sa kanyang kapangyarihan sa pagkakabulgar sa inyo nang wala siyang pinagbabasihan. Ngayon, ito sa pagkakasabi ni Duterte ng koneksyon ni Garbo sa mga drug lord, mga kaibigan, ito yung nagpapatunay na na may mga hawak silang ebidensya. At ito naman, ang nagpapatunay na ang akusasyon kila Loot, diyan kila kila Pagdilaw, matibay. Palagay ko matibay. Kung matatandaan natin, yung binulgar ni General Bato na nagpa-fundraising yung mga drug lords para itumba sila ni Duterte, yung pangalan ng Peter ko ang nilutang niya nun Di ibig sabihin, kasangkot din sila. Oo, yung mga generals, kasama doon sa pagpaplano. Pwede. Diba? Diba? At saka yan pala, base sa mga intelligence report din yan ng iba-ibang Agencies. Ibig sabihin, hindi lang isa ang pinanggalingan. Sabi pa nga, meron daw... merong yung confirmation ng iba. USDEA daw, meron ding partisipasyon dyan sa info.
gathering. Oo. Mga kaibigan, no? Isipin ninyo yun. Hindi magsasalita ng gano'n si Duterte bilang isang abogado at dating piskal. Alam niya, hindi yung si Dilima yan. Duterte yung yan. Ang pangalan yan. Kaya si Dilima, huwag ka na mag-lecture. Mag-file ka na ng kung ano-anong gusto mong resolution in aid of harassment. Mag-file ka In na. aid of grandstanding. Oo. Alam mo, sa totoo lang, na ang hinala ko dyan, inunahan na ni Dilima. Kasi baka tumbukin na siya nung dahil drug lords na tong binubulgar Baka Para matumbok lumabas siya. na pag tinumbok siya, Oo. dahil doon sa ginagawa yun, niya, tama. di ba, Kunyari na kunyari magpapaimbestiga. Kasalanan pa ni Duterte Oo. yun. Ha? Ganun no, mga style gimmick. Oo. Pero, bistado na kaya siguro, Taos. inuna na ni Garbo, no, na Oo. labas yung mga yung mga, anong pangalan nito? Yung organizational structure Oo. ng drug syndicate. Ayun, pati yung sinasabi natin, 2 araw ko nang binabanggit yun, i-categorize nyo. Anong klase yung mga level na pagkakasangkot nila bilang mga protector? Kasi maraming protector Pati yung mga fiscal, protector yan Si Dilima nga, hindi lang protector yan Yan yata ang kumbaga sa conductor Tsaka yung yung automatic review kasi yung pinatupad ni Dilima, laya yung drug lord Kay gaano karami yung nahuling shabu sa kanya, basta isinailalim sa automatic review yung kaso, laya yung suspect. Oo. Di ibig sabihin, wala talagang walang drive na tapusin yung At saka kung si problem. Dilima sangkot, hindi lang natatapos sa kanya yan. May mas mataas. Sino ba naglagay sa kanya dyan? Sa pwesto na yan. At nakita ninyo, sa kabila ng napakaraming butas, hindi lang 2 butas ni Dilima, marami. Sa DOJ, ang sinasabi natin, isipin ninyo, hindi natinag yan, pinoproteksyonan pa ng Malacanang yan, ilang beses, di ba? Yun nasa bilibid Oh. Kung ibang presidente yan, si Bac na yung Justice Secretary dahil command responsibility. Mga kaibigan, sabi nga, ito'y treason yung ginawa ng mga pulis na yan. Pagtataksil, di ba? Alam niyo yung pag sinabi yung treason, kaya sinasabi ni Duterte yun. Yung treason kasi, ang parusa nung bitay, kumibitay tayo walang kasing sukdulang, kasing sama yung pagtaksilan mo yung sarili mong bansa. Hindi ba? Sarili mong mamamayan. Yun ang sinasabi natin kahit na nagtapos ka nga ng PMA. Pagka-graduate mo dyan lang ang bagsak mo. Yung pinagpaaral sa iyo ng taong bayan, gagamitin mo pa laban sa kanila. Laban sa kanila. Di ba? Kaya yung mga pinag-aralan, huwag kayong masyadong mga hawak dyan. Hindi masyadong malula. Nasa pagkatao yan Nasa pagdadala ng kahit na hindi ka gaanong nag-aral, nagtapos, ba't si Duterte hindi naman outstanding yung kanyang academic background, di ba? Sabi siya na nga mismo, niya, 75 lang siya. siya nga nagsasabi niyan. Pinagtatapat niya. 7 taon nga daw siya nag-high school di ba? Pinatutunayan niya na yung grado-grado sa eskwela, hindi yan garantya. Parang isang tao maging mahusay na leader, bakit yan, Si Mar Rojas, saan? Wharton? Mga kaibigan, sa Kulugo. Wart. Kulugo University ba to? Yun mga kaibigan. Kami nagsasabi rin niya nung una. At ito tinan mo. Nasa balita ngayon. Meron akong Facebook, di ba? Nandoon ang litrato namin ni Mayor Lim, kasama namin si Dolphy. Yan ang aking ano ba tawag doon? Cover photo. Parang ganon, kung ano man yan. Pero meron akong nilagay doon ang caption. Quotation. Na ang quotation galing kay Abraham Lincoln.
na nagsasabing, ito, naririnig ninyo ito sa akin eh. Stand with anybody that stands right. That stands right. Ano ba yun? Ang kasunod nun? Basta ganon eh. Manindigan ka niya kasama ng taong naninindigan. Sa tama. Sa tama. Habang siya'y naninindigan sa tama. Pagka mali na, iwanan mo na siya o kaya part with him. Humiwalay ka na sa kanya pag siya mali na ginagawa. Unang samahan. Ang nagsabi niyan, si Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, 16th president. Ikalabing-anim na presidente ng Estados Unidos. Si Duterte po ay ikalabing-anim na presidente rin ng Pilipinas. At alam ba ninyo na ayon dito kay Yasay, ang mga nag-i-inspire kay Duterte na mga leader, isa yan si Abraham Lincoln. Mga kaibigan. Sabi ko sabihin parang sabi ko nga sa inyo nung kanyang panunumpa, di ba? Meron siyang dalawang ginamit doon na na quotes. Yung isa nga, yun yung isa sinabi niya na hindi niya matandaan kung sino. Sabi natin? Ang sabi ko, pagka ang tao, ang isang leader, gumagamit ng mga ganyang quotation na nagmula sa ibang mga dakilang leader, tandaan nyo, makabayan yan. Mga kaibigan, makabayan yan. Kasi ako mahilig akong magbasa ng ganyan eh. Yung mga sinasabi ng ibang leader o kung sino-sino, gusto natin tuklasin bakit naging dakila ang kanilang mga panahon, di ba? Sila sa kanilang mga panahon. Yun po di ba dito rin ngayon ang sama Alam niyo ba ngayon yung hugot lines? Yan yun Yan yung binaboy na kaya naging baboy na pagkatao ng marami sa atin Naging yung pick-up lines. Hindi ba? Parang yung pick-up lines ngayon, yan yung dating mga binaboy nila yung mga yung ibig ko sabihin pinababang uri na imbes na ang iisipin nating mga pick-up lines yung pick-up lines na meron tayong matututunan. Kasi pagka narinig mo yun, ewan ko sa ibang tao kung dating sa kanila kasi sa akin, pagka meron ako nagustuhang mga quotations na ganyan, binigkas ng ibang mga leader. Halimbawa, si Ramon Magsaysay. Ano sabi ni Ramon Magsaysay? He who has less in life should have more in law. Naging baboy ang mga sumunod na leader. Si Erap na. Ano sabi ni Erap? He who has less in life should have more in-laws. Ang dami niyang in-laws Hindi ba? Ang dumami sa kanya yung in-laws. Bakit napansin ko hindi kumikibo si Erap. Mamaya na yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Ito nga sinasabi natin, yung mga quotations na yan, mahalaga yan Alam niyo ba na magiging dyan, malaki ituturo sa inyo yan, isang lang One-liner. Isang line lang yan, isang sentence lang yan. Pero malaking bagay ang maitutulong yan sa paghubog ng inyong pagkatao. At kung paano kayo maninindigan, kung paano ninyo paano mahuhulma ang inyong paninindigan. At kung paano kayo matututong bumalanse ng mga issue. Ganyan yan Malaki na itutulong niya, kakaprasyo yung mga sinasabi nilang yan. Katulad sa demokrasya, hindi ba bakit sa konstitusyon natin nakalagay dyan na ang kalayaan sa pagsasalita at sa pamahayag, sa Bill of Rights nakalagay dyan na walang anumang batas
Ito karapatan ng bawat mamamayan ito. Walang anumang batas ang maaaring ipasa na magpapaksikip o magpapakipot sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Ang liwanag ho nun Yung karapatan na yun binibigay sa lahat ng mamamayan, hindi lang ho sa mga nasa miyembro ng media. Ano sabi ng mga dating dakila na nauna sa atin, katulad sila Thomas Jefferson, hindi ba? Ang paniwala nila mas gugustuhin ko niya, mas pipiliin ko ang isang lipunan na merong press kaysa gobyerno na walang press. Kahit wala tayong gobyerno, basta may press, yun ang pipiliin niya. Ganun ang paniwala nila sa kalayaan ng tao na makapagsalita. Ganun kahalaga. Pati sa demokrasya, sinasabi nila na I may not agree with what you say or think. Maring hindi ako naniniwala sa iyong sinasabi o sa iyong iniisip. Sabi, but certainly I will defend to the death your right to say it. Karapatan mo sabihin yan igagalang ko yan. You know, ang demokrasya sa atin, kaya wag na nyo pag-awayin yung mga taong di naman magkaaway. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang saglit. Sa ating pong pagbabalik, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Mga impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire.